Welcome to my instructional video. So my name is Alejandro C. Pabi from BPED3B. So before we proceed to our discussion, so babanggitin ko muna yung aking topic for today. So ito yung topic ko for today. So papakita ko sa inyo. So type of muscular skeleton, specifically strain injury. So let's proceed to our content. Table of content. So, ang nilalaman ng table of content ko, 1 to 4 is, the first one is the type of muscular skeleton injuries. The second one is the strain injuries. The third one is the symptom of strain injuries. And lastly, the treatment of strain injuries. So, yun yung mga nilalaman ng table of content patungkol dun sa muscular skeleton types of injuries, patungkol dun sa aking topic. So, let's proceed to my topic. So, dito yung makikita yung patungkol sa aking topic. So, babanggitin ko. So, introduction naman patungkol sa aking topic. Siyempre, para malaman nyo kung ano talaga siya. So, in sport, physical activity, injury to muscular skeleton are common, in particular muscle strain for people who engage in physical activity. It is essential to understand the various of type of muscular skeleton injuries, specifically muscle strain, a brief overview muscular skeleton injuries with focus on muscle strain and presented in this introduction. So bago tayo magsimula, so yun yung overview patungkol dun sa aking patungkol dun sa aking topic. So let's proceed to the content table number 1. So, type of muscular skeleton injuries. So, musculoskeletal injury can be broadly classified either or a traumatic, acute, and overuse chronic. So, acute is traumatic, like hindi masyadong malala, while the overuse is chronic injury na mahaba-habang gamutan o malalang injuries. So, additional information naman. So, traumatic injuries occur to sudden forcefully impact or accident. So, yun yung patungkol dun sa traumatic or acute. While dun naman sa overuse, developing gradual time through repetitive motion or stress of muscle joints. So, paulit-ulit na ginagamit, mas lalala, 'di ba? Repetitive motion or stress muscle, mas lalo siyang lalala. So, magiging chronic injury talaga siya. So, let's proceed to another information. So, common type of muscular skeleton injury including fracture, sprain, strain, and dislocation, and tendonitis. So, yun yung mga common na nararanasan ng mga athlete, hindi lang mga athlete, kundi yung mga nag-gym or mga mahilig sa mga physical activity. So, yun. Like yung yung additional information patungkol sa fracture is yung may basag yung yung may basag yung buto mo or basag yung buto mo. While sprain I think ligament patungkol siya sa gap, pareho lang siya sa strain gap, konektado sila sa bone to muscle. So parang silang commonly injured gap na nararanasan ng mga athlete. While yung sa dislocation naman, commonly siya sa mga forcefully na mga activity, like mga nag-gym or suddenly mga na-accident ba. So, dislocation. So, yun. So, yung tendonitis, yung gihap yung nararanasan minsan ng mga athlete, saka yung mga nag-gym, pati yung mahilig sa mga physical activity. So, let's proceed to the table content number 2. So, ano nga ba yung table content number 2? So, strain injury. So, ito, nakikita nyo dyan, strain injury sa baba. So, dito makikita nyo sa baba na additional information patungkol sa strain injury. So, strain injury specifically refers to injuries that involving stretching and
tearing apart the muscle fiber. So, overstretching, like example, nasusobrahan yung, like, I think, anong tawag dun sa mga performance na ng mga nag-stretch or mga flexibility people, something ganun, or like example na nagbubuhat kayo or mga nag-gym minsan. Tearing a muscle fiber is the commonly injured sa mga nag-gym minsan. Kasi nga ginagamitan na ng force poorly pagbuhat it dumbbell, minsan may napuputol na muscle sa kanila. Like dito, example, dito minsan commonly dito may muscle fiber injury ay may muscle fiber dito. Minsan pag naggagamitan nila, minsan palagi ba yung pagbuhat ng dumbbell is nagkakaroon sila ng tearing muscle fiber. So yun yung mga reason kung bakit sila minsan na-stop talaga pagbuhat. So additional information makikita nyo dyan sa baba. So strain commonly occur in muscle working across two joints and such as hamstring. So during a period time acceleration and deceleration. So hamstring, so minsan nararanasan niya mahilig mag-squat, mahilig gumamit ng force sa ating paa, hindi lang sa ating paa, like naranasan din niya ng mga runner, biker race. So the way you accelerate pagdalagan, minsan nagkakaroon ka ng hamstring. So yan, masakit talaga yan. As pag deceleration, doon mo na mararamdaman talaga yung sakit na nagkaroon ka talaga ng hamstring, naputulan ka ng muscle fiber. So additional information na naman dyan sa baba, tingnan nyo ha. So they can be caused by placed in muscle in lengthened state over the joint and contracting forcefully. So yun. So they can be caused of placing muscle lengthened state over the joints and contract forcefully. So paggamit talaga ng sobrang lakas, or kunyari gagamitin mo running, pagtakbo, hindi mo alam yung mo, possible na magkaroon ka ng strain injury to. Yun. So additional information na naman pakita ko sa inyo. So the strain are often associated with activity involving sudden movements, improper techniques, inadequate warm-up and muscle balance. So yun yung mga improper techniques. So nagkakaroon kagaya dyan ng strain injury, sudden movement, nagkakaroon din dyan, inadequate, nagkakaroon kagaya dyan ng strain and muscle balance. So yun yung mga possible na magkaroon ka talaga ng muscle strain or strain injury. So let's proceed to the table of content number 3. So ano nga ba yung table content number 3? Sige, pag-usapan natin ngayon yan. So symptom of strain injury. So dito natin malalaman kung ano talaga yung mga symptom nararanasan na nagkakaroon ng strain injury. So symptom of strain injury. So dito makikita niyo yung information dyan. So symptom of muscle strain are very independent of severity of injury. Depende lang yan kung acute or chronic. So common symptom including pain, pananakit, swelling, pamamaga, muscle weaknesses, paghina ng muscle, limited range of motion, limited lang yung paggalaw, muscle pump or pamamanhid. Yun. So in severe case naman, they may invisible bruiser or pulbar defect in muscle. So yung parang something na hindi nakikita siya, na parang sugat, parang gasgas ba, something ganun, pero nasa loob, nasa inner skin, kaya hindi talaga siya nakikita. Pero nakikita mo naman pero hindi mo nakikita kung may sugat pa talaga sa loob, kasi nga nasa loob siya. So yun patungkol dun sa yung nararanasan na symptom patungkol sa strain injury. So let's proceed to the table of content number 4. So ano nga ba yung table of content number 4? Pag-usapan natin yan. So nandito yan, makikita nyo yan kung ano nakasulat doon. So yan, treatment of strain injury. So dito nyo makikita yung additional information. So basahin natin, so patungkol doon. So bibigyan ko rin kayo ng halimbawa.
A treatment of strain injury specifically involving combination of rest, ice, compression, and elevation. So, yun yung tinatawag na RICE. So, ito na RICE is ginagamit ng mga athlete or mga physical activity na mga tao kung nagkakaroon sila ng strain injury. So, commonly yan na ginagamit. So, halimbawa niya, ito yung paa nyo. Halimbawa lang yan pag nagre-rest kayo, so rest, bubutangan dyan ng unan. Hindi, kahit walang unan yan, magre-rest kayo lalagyan ng yelo kung saan yung may injure, tapos i-compress siya, bandage, i-compress siya, tapos i-elevate siya below, mas mataas siya sa puso mo, ganyan. Ito yung puso mo, mas mataas siya mataas dapat siya, para mas effective yung treatment ng RICE. So, para pa hindi kung nakababa lang yan, possible na hindi gumaling yan. Mas maganda ganyan kasi mas naging effective siya kung RICE yung ginagamit ng mga athlete, kasi nga yung RICE is commonly treatment lang siya. So, meron namang alternative. So, pwede ka rin dito sinasabi na pwede ka mag-take ng anti-inflammation drug. So, pero sa akin kasi before ka talaga mag-take ng anti-inflammation drug, kasi anti-inflammatory drug pala is reduce the pain. So, reduce the pain, pamamaga. So, yun. So, bago kasi muna mag-take niyan, dapat maganda mag-prescribe ka muna sa doktor kung ilang tablet yung pwede mong matake. Kasi nga, once na lumabas sa check-up na may sakit ka sa puso, may sakit ka sa lungs, or may sakit ka sa loob ng katawan mo na malala, hindi mo pala alam, maganda talaga is mag-prescribe ka kung ano talagang pwedeng gawin, kung iti-take mo pa yung anti-inflammatory drugs or hindi. So, bibigyan ka ng reseta ng doktor, alternative na naman na gamot yan. So, yun yung mga yun yung alternative na gamot. Kung yung injury mo talaga is namabaga, hindi mo kaya, kailangan mo talaga mag-take. So, yun. Optional lang yan. Optional. Kung hindi mo talaga kaya yung sakit. So, the next one is physical therapy rehabilitation exercise prescribed to restore strength and flexibility and function. So, ito naman, physical, naman dito naman yung pagtapos yata ng strain injury mo, kasi nga minsan luluya ka man or nanghihina ka man, so kailangan need mo gihap na physical therapy, so para i-restore yung strength mo, physical flexibility and function of your muscle, hindi lang muscle kundi yung buong mga joints mo, kasukasuan. So yun. So the next one naman, kung meron naman dito naman kung malala talaga yung strain injury mo, naputol talaga siya naputol talaga yung strain injury mo dun sa kunyari dito, naputol dito talaga yung yung muscle mo dito, is kailangan talaga ng surgical intervention talaga yan. Pero kung sa tingin mong kaya mo yung yung matagalang gamutan, okay la. Pero kung gusto mo talagang gumaling ka agad, maagapan mo agad yung sakit para gumaling ka agad, is yung alternative talaga, surgical intervention. Kung severe talaga na strain. So yun. Yung mga treatment na pwede nating may apply kung may strain injury kita. So yun lang yung aking patungkol sa aking topic. So magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala ulit si Alejandro Slipabi from Biped 3B. Marami pong salamat sa pakikinig patungkol po sa aking topic.